Hi guys, thank you Sir John. Wala na, thanks. Okay, change outfit lang. O kanina nagkwento ko kayo, no? Dami yung natutunan, no? Madali ka na tumingin ng charts ngayon. Okay? And I hope mag-improve yung pag-chart analysis nyo. It will take some time, pero eventually you will get there. So, right now, meron na kayong idea kung paano talaga mag-trade within the market whenever you're looking at the price. Alam niyo na yung reason bakit siya umakyat, bakit siya bumaba. Hindi na kayo parang nalilito. Diba? Ngayon talagang clear na alam ko na dito may mga orders na yung banks. Dito sa area na to, dapat magsesell ako. Dito sa area na to, magbabay. Kanina, may mga nagtanong sa akin, lumapit, ano ba yung mga magandang gawin, ganyan. Mamaya makikita nyo rin kung ano yung mga tinanong nila, papaliwanag ko rin sa inyo eventually. Okay? Kasi may mga times din kasi minsan na, halimbawa, may DC doon, tapos bakit nag-reverse, natalo ako. Diba? Ganun din yun. I mean, it's part of the game. Kahit na natalo ka, wala naman kasing laging panalo sa market. Okay? Kung lagi tayong panalo, di ba? Yaman na lahat ng traders. Diba? So, pero mas marami kang times mananalo. So, mamaya magpapakita ko sa inyo ng mga charts and mga examples doon. Paano ma-identify yung mga zones. Okay? Wala. Okay. So everybody, eyes on the charts. So ito ang itsura ng charts. Tatanggalin ko muna ko ito. As first timers and mga beginners, I suggest totally focus on one currency pair. Euro USD. Okay? Kasi pag masyado kayong maraming pinofocus, wala kayong magpo-focus. Ganun lang kasimple yun. Okay? So ito, it's a live chart. Malalaman mo na bakit ito bumababa, di ba? Meron ka ng kahit paanong idea why this candle or price is going down. So, wala pa itong rectangle, lalagyan ko. Right click, customize, and then insert rectangle. Close. So now, mamarkar ko yung DC with a violet breakout. Nakita nyo? Tawag yan DC. Madalas, pag yung taas na DC, yung resistance, minamark ko siya as line. Yan. So, katulad nito, di ba? Malalaman mo na pre-predict mo na pag tama ng price dito, bababa siya. Correct? Anong nangyari? Bumaba, di ba? So, if I were you, magse-sell ka sa level na to. Okay? The moment na tumama yung price doon. Okay? So, pag nag-sell ka dito, you could use your crosshair to measure yung stop loss from this point up to that point. That's around 118. So, mga 11 pips kasi rounded off to. And then, you will just multiply that by 3. How much? 33 ang take profit. So, dito sa area na to, ang take profit mo. Okay? Mark ko lang. So, dito sa area na to, yung take profit mo pag dito ka nag-sell. Okay? So, ganyan nangyayari sa EURUSD. And then, kuha pa tayo mga magandang examples dito. Pwede yung tanggalin itong auto-scroll para hindi siya bumabalik na. Okay. As a group, I suggest na gumawa kayo ng ganitong mga pag nag-meeting kayo, ang tawag kasi dito backtesting sa ginagawa ko, which means sinisimulate ko yung market based sa nakikita ko right now. Okay? So, katulad nito, nakita na naman ako ng DC dito, correct? This is a DC, and this is a what? Violent breakout. So, I just have to mark that one.
Okay, and nakita nyo, this is an H1 chart. By the way, as beginners, focus only on H1, okay? So, para uniform tayo lahat. And most traders focus on H1. Ako rin, H1 din madalas ako, and H4. Okay, H1. So, kung papansin nyo, mayroong violent breakout dito, and bumalik siya, di ba? Pagbalik dito, mag-sell ka. Correct? And stop loss mo sa taas, dito sa area na to. Okay? So, if you measure that, yung pips niya is how much? 15. And then take profit mo times 3. How much? 45. So, 45. Na-reach ba? Teka lang. Yan. Sa level na yun. So, ito ang take profit. Kung titignan natin, if gusto mag-backtest, halimbawa, mag-simulate, nandito yung market, diba? Pwede mo pindutin F12. Okay? Sabi mo sa katabi mo, F12. Ayan. Pag pinindot mo F12, dahan-dahan, aandar yung candles isa-isa. So, you could get a feel of the market movement dahan-dahan. Question, na-reach ba yung take profit? So, dito sa example na to, you risk 15 pips to make 45 pips, correct? It's a 1:3 risk reward. So, you made money. So, if you're trading a $1,000 account with a 1,000 pip buffer, and meron kang $1 per pip, you made how much? $45 in about half a day. Diba? The next day, take profit kayo. Diba? Clear ba? Another example. This is a violent breakout, correct? This one. So, this is a DC. So, mamarkan ko siya. Kanina may question sa akin, Sir, paano po mamark to? Kasi mukhang DC lahat to eh. Diba? Yeah. Ang classification kasi ng DC, dapat hindi nag-break pataas, nag-ranging. Okay? So, kung titignan mo, zoom in natin na maayos. Ito, DC. Ito, DC. Ito, DC. Ito, DC. Ito, hindi na DC. Bakit? Kasi kung titignan mabuti, bin-break niya na to. Itong candle na to, diba? Dumusot na siya doon. Correct? So, hindi na siya part ng team na to. Ibang grupo na to, diba? Ibang DC na to. Ito, ibang DC na rin. Ito DC to with a violent breakout. Ito DC with a violent ba yan? May tawag dyan Tagalog, pero di ko pwede sabihin. Censored. Censored. Okay, mamarkahan mo yan, di ba? Correct? And of course, extend mo siya. And then press F12 kung tumama ba yung order mo. Tumama, correct? Stop loss mo dito. Take profit mo is multiply that by 3. 19 times 3. How much? How many? 51, sorry. 51. So, dyan sa area na yan. Press F12. Panalo tayo, di ba? Na-reach. Ayun, no? Binutas pa nga. Panalo tayo, di ba? Walang mangyayari sa inyo kung di mananalo. Pero natatalo rin kayo, pero mas maraming times mananalo. Okay, hanap naman ako ng talo. Diba? Puro panalo naman to. Hanap tayong talo. Diba? Maging dream stealer muna tayo ngayon. Negative. Okay. Hanap ako ng talo. Ito, talo siya. Okay. Violent breakout to, correct? Ito, diba? DC, DC, DC. Markahan natin yung team nila. Okay, DC yan. Then, extend. And, taghintay tayo ng ano? Sell or buy? Sell. Taghintay tayo tumama kasi nandito nga yung mga banks, institutions. Diba? Ano nangyari? Tumusot. Natalo tayo. Diba? Why? Wala ka daw na reason. Wala. Why? Bakit ka natalo? Okay? Most of the time,
kaya nangyayari mga ganitong pangyayari, di ba? Alam kasi ng market na maraming mga traders na dito sa area na to na nag-aabang. Pero sila ka-powerful. Nagigets niya? May mga ganong scenarios. So, hindi all the time Pasko, ha? May mga times na may iisahan din nila tayo. Okay? Kasi pag alam nila na maraming traders sa ganong area, kasi nakikita nila yung mga orders natin eh. Sila gumawa ng computer eh. Sila gumagawa ng internet. Diba? Kontrolado nila. Nakikita na lahat ng orders. So, pag nakikita nila yung orders ito, uy, maraming mag-aabang dito ng sell. Kung ikaw may-ari ng ng market, nalaman mo maraming nagse-sell dito. Gagawin mo. Diba? Bibilin mo lahat ng binenta nila. Diba? O kontrahin mo para manalo ka. Because it's a zero-sum game. It's a very, very dirty sport. Diba? Kaya pag hindi ka marunong, makikisahan ka nila. Pero okay lang, diba? Since natalo ka dito, okay lang kasi meron ka pa another opportunity here. Correct? This is a violent breakout. And kung titignan mo, diba? Nakapag-trade ka. And also, dito. Correct? So, ganun. Ngayon, kanina may nagtanong sa akin, Sir, what if wala ako sa harapan ng computer? Pero, may nakita akong magandang opportunity to trade. Hindi mo naman kaya bantay sa computer na maghapon. Okay. Gusto niyo ba paano mag-trade na kahit hindi nakatapat sa computer? Okay. Madali lang naman. Ang kailangan mo lang matutunan is gumamit ka na sino nakakalam? Yun, pending order. Ba't alam nyo? Nag-aaral siguro kayo mabuti. Ganun lang. So, let's say, naghihintay ka ng na wala kang time. Okay? So, pero gusto mong mag-trade. Gagamit ka ng pending order. So, paano pag gumamit ng pending order? Diba? Madali lang naman. Maghahanap ka muna, of course, ng area kung saan gusto mag-trade. Okay? Let's say, dito sa area na to, yung kaninang minark natin na DC. Gusto maglagay ng pending order dyan. Pag naglagay ka dyan ng pending order, all you have to do is go here sa new order. Diba? Tapos, pipindutin mo itong type. Di ba nakasunod dito type? Instant execution or click mo pending order. Malinaw? Okay. Ngayon, saan mo in-expect yung price na tumalbog? In this example, in-expect mo yung price mag-react dito sa level na to, correct? Kung babasahin mo yung price na nandito, that is 1.31088. Correct? Which means, kung magpe-pending order ka dito, ang gagamitin yung pending order is buy or sell. Etong gagamitin mo, limit. Sell limit. Okay? Sell limit ang gagamitin mo. Hindi sell stop, sell limit. Okay? Pag pinili mo yung sell limit, kailangan mo bang i-entry kung anong price yun. Katulad dito, 1.31088. Which means dito sa price, sabi dito, di ba? Pending order type, sell limit, at price, 1.3088. Okay? And then, pwede mong lagyan na rin ng stop loss. So, yung stop loss nandito, 1.31263. So, tatahid mo dito, 1.31263. Okay? Then, of course, multiply mo siya ng by 3. So, kung ito, di ba, 15 pips to, di ba, tama? 15 tapos times 3, 45. So, nandun sa area na yun. Okay. So, 1.3064. Tatay mo dito. 1.3064. Okay? And then, lalagyan mo ng expiry date. So, mas maganda, mag-expire siya within, kung lima nagtre-trade ka everyday,
kahit i-expire mo na siya hanggang Friday. Kasi Saturday, Sunday, wala namang market. Walang pasok, sabi nga. Walang market. So, i-place mo siya, then place. Pagka-click mo yan, mag-execute yung order. Diba? Kaso lang dahil nga yung market tapos na dito, hindi natin siya ma-execute. Okay? So, ibig sabihin, gano'n lang maglagay ng pending order. Kapag manual gamit mo. Pero dito sa IMFX kasi, alam ko, pwede mong gamitan to ng ng expert indicators dun sa advanced MetaTrader platform. Pero anyway, dun muna tayo sa basic na structure paano gumamit ng pending order. So, ganun kapag nagse-sell limit. So, if you're expecting a buy, ano gagamitin mo? Buy limit, of course, di ba? So, sa taas, sell limit. Sa baba, buy limit. So, your orders will execute kahit wala ka sa harapan ng computer. Pwede mo na siyang hayaan. Okay? So, mas convenient yun kapag masyado kang busy, di ba? And marami kang ginagawa. Okay? Clear ba pending order? Yes. Okay. Practicing nyo lang yan. Para, ang kagandahan kasi, hindi ka na nakatapat ng computer 24/7. Di ba? Nasa harapan ka na lang ng siguro TV. Di ba? Hayaan mo na yung kaya may computer tayo eh. I-maximize mo yung technology. Di ba? For you to make money kahit wala ka. Katulad nito. Halimbawa ito, sample. Dito, violent breakout, correct? Ito, ang tawag dito, DC. Nag-iisang DC. So, pwede mong markahan din yan. Extend mo. Ito lang. So, katulad yan, pag in-extend mo siya, di ba? Na-hit yung stop loss mo. Nakita nyo to? It's a losing trade. Di ba? Ganun talaga. It's part of the game. Kahit naglagay ka pending order, talo ka. Di ba? Ganun. Talo ka dun. Okay. Make sure pag naglalagay kayo ng volume, guys, huwag nyo tinotodo ng 8 lots, ha? Laging maging conservative sa pera. Kasi napakadali gumawa ng pera, di ba? Kaya maging aggressive ka. Pag may tinotodo yung lot size. Okay? Anyway. So, kung ayun ang ang pending order, make sure na lagi kayong magtre-trade lang each one for the moment, for the meantime. Yung malaki pong butas, masasabi po bang violent breakout po? Yung malaking butas. Yung gap. Opo. Okay, may magandang question dito. May malaki daw butas. Saan? Yeah. Sa daan? Sa highway? Sa EDSA? Meron. Yan. Ito. Okay. Violent. Ano tawag dito? Ha? Hindi, malaking butas. Hindi, ang tawag dito market gap. Explain ko sa inyo sa mga naghahanap ng dahilan. Diba? Baka hindi kayo makatulog eh, di ba? Yes. Baka hindi kayo matulog. Grabe, ano ba to? Bakit may ganyan? Di ba may gap? Hindi ko magets. Hindi ako makakamubon. Dadaling ko to hanggang sa susunod na buhay. Ay, ibig sabihin ng market gap, kasi ganito. Minsan, pag Saturday and Sundays, di ba sabi ko nga walang market? Pero yung mga banks, dahil sila may-ari, meron silang access. And pwede sila mag-trade. So, bakit may ganyan? Dahil sila, ginawa nila yan. Nag-sell sila nun. Okay, kaya nagkakaroon ng gap. Ngayon, hindi na nagre-reflect sa chart yun. Dahil yung chart natin as retail traders, nagre-reflect ng Monday to Friday. Okay. Pwede po mag-abang ng DC ron sa taas. Ang question mo, pwede mag-abang ng DC. DC to DC. DC. Oo, kasi Hindi. Careful ka lang muna pag ganito kasi ako, wala akong makitang violent breakout dito, ha? Wala. So, madali lang ang sagot dito. Walang trade. Walang trade yan. Pahinga muna anak pag ganyan. Okay. So, anyway, resume tayo dito sa church. Marami pa rin natutunan?
Natutuwa ako kasi alam ko, yung mga iba sa inyo nag-gets na siya, lalo na yung mga nag-start na mag-demo. Alam ko, one of these days meron dyan, nag-aalas-las na, daming pera eh. Diba? Pero ibig sabihin, dito sa mga susunod na lessons natin, ma-realize na it's not about the money most of the time. Kasi pag marunong ka talaga mag-trade, anytime na gusto mong kumita, katulad ng ginagawa namin, harap ka lang sa computer. Diba? Tapos, click ka. Si Borgie, kakakandidato yata ang presidente. Bibili niya yata ang Pilipinas. Joke lang. Ako, bigyan niya na lang ako ng pera. Diba? Pag lahat kayo mayaman. Pero lahat kayo kikita eh. Wala pa akong estudyante na hindi kumita eh. Yes. Yung mga ano lang, yung mga hindi tumuloy, di ba? Nainis, walang matutunan, ayaw mag-aral. Di ba? So, next topic natin is about the trader's mindset. Which is, naniniwala ako na pinaka-powerful tool na meron tayo as humans is yung nasa gitna ng dalawang tenga natin. Yung brain. Diba? Meron ka ba mga kilala hindi nag-iisip? Oo, ba't tumingin niyo ba sa katabi? Oh, that's not nice. Okay. Sinabi ko lang bigla hindi nag-iisip. Gumanon, no? Okay. Remember, trading is not a team sport. Ibig ko sabihin, you could backtest, you could brainstorm as a group, but whenever you're clicking that button, make sure to take 100% responsibility. Okay, because that is your money. Hindi naman pera ng katabi mo yan. Hindi ko rin pera yan. Dapat, the moment you click that button, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Hindi yan dahil, uy, umakit na. Ako rin, buy na rin ako. O kaya, tinanong mo siya, ano ang ginawa mo? Nakabay ka ba? Nakasell? Diba? Nakabay. Ako rin, magbabay na. Diba? So, make sure na kapag nag-trade kayo, huwag kayo nagtatanungan, ha? Kasi pera niya yan. Unless na lang na alam mo na pareho kayo ng nakikita. Diba? Kasi minsan, may kasabi niya, diba, beauty is in the eye of the what? Beholder. Oo. Minsan yung maganda sa friend ko, sa akin, long katuts. Mga ganun ba? So, what if, di ba? Nagkikis ko naman yung sinasabi ko. Loading. Loading ba? So, make sure na when you're trading, pag-aralan nyo mabuti yung lessons nyo. Di ba? Kasi negosyo mo yan eh. Pag may negosyo ka ba, gusto mo, nagpapatakbo yung katabi mo? No. Di ba? Make sure na ikaw. Kaya ka nga nag-aaral, kaya ka nandito, kaya ka nagtatanong. Diba? Kaya ka nag-attend every other Monday. Ay, grabe. Bukas pala nasa Cebu ako. Tapos sa Monday uli nasa Cebu ako. Marami rin gusto mag-trade dun eh. Konti pa lang kasi nag-trade sa Philippines and konti rin nagtuturo. May mga nagtuturo din, diba? Diba? Kaso lang konti eh. So, sana mas lalong ma-educate yung Pilipino sa trading. Kasi, ang laki na pwede yung kitain. Kahit di na kayo mag-aral nga eh. Kung mag-aral ka. Mag-aral ka na lang kung halimbawa gusto mo. Halimbawa, ako katulad ko, gusto ko nang magluto, mag-aral HRM. Hindi dahil kailangan ko magtrabaho. Nagigets nyo? May kaibigan ako, nag-aral siya ng engineering. Hindi dahil kailangan niya mag-work. Dahil napapassionate siya sa pag-build ng building. Kasi madalas yung mga tao, nag-aaral sila para mag-abroad, kumita. Dito hindi. Matututo ka na para mag-trade on your make money. So, losing some money to the markets is actually beneficial. Okay, why? It teaches you very important lessons. Either hindi ka na sumunod sa rules mo or tidown mo yung lot size mo. Okay? What is damaging is the fear of losing money. If you have a character or if you have an attitude that you don't like losing money, so I suggest, huwag ka muna mag-trade. Okay? Siguro, na lang, trabaho sa McDo, ganyan. Call center, yun sigurado, hindi ka matatalo. Diba? Huwag ka lang mag-a-absent. Diba? Kasi dito sa currency market, it's normal, it's part of the game na natatalo ka. Diba? And the challenging part is, most of the people, even within this room, ayaw natatalo. Naniniwala kayo doon? Ayaw nagpapatalo sa conversations. Ayaw nagpapatalo sa mga debate. Gusto lagi tama. Diba? Ayaw nagpapatalo sa mga kaibigan, sa magulang, sa friends. Ngayon, pag meron kang ganung attitude,
medyo mahihirapan ka mag-trade. Kasi yung ego mo naapektuhan. And the moment yung ego mo naapektuhan, yung emotions mo makla-cloud. Or magdidilim ang iyong paningin. Gets nyo? Every time na merong strong surge of emotion ng mga humans, whether love or whether anger, nakakapag-isip ba o hindi? What if hindi ka nakapag-isip sa pera? Marami akong kailangan ganun, di ba? Hindi nakakapag-isip pagdating sa pera. That's why they're not making money. Sa trading, it's not only important na marunong ka mag-trade, but also, kailangan matutunan, maintindihan yung physiology mo, yung emotions mo, yung ego mo, yung sarili mo, yung attitude mo. Kasi if meron kang, for example, hindi ka ganun ka patient, yung trade na hinihintay mo medyo matagal. Yung ginawa mo, nag-click ka na lang bigla. Tapos nagulat ka, ba't ka natatalo? Dahil di mo finalo yung rules. Do you get me? Okay. So, isa sa mga $1 million tips. Do the hard thing. Ba? Do the hard thing. Sa buhay, ano mas madali gawin? Mabuti o masama? Mabuti daw. Di ba? Mabuti. Kasi, dahil tayo madalas, nakikita natin normal nagtatapon ng basura kung saan-saan, normal nagmumura, normal nagkakasakit, umiinom, nagyayos, ikala niya tama. Pero alam niyo naman, deep in your heart, na pag nakakita ka ng bata, tapos naninigarilyo ka, nagsasabi ka ng bad words, alam mo naman na, ako, nakikita ko ng bata, hindi maganda to. But, because buong society, tinanggap siya something normal, ano nangyayari? Okay lang to. Nag-catch na rin ka ng idea? Ngayon, sa trading, nagre-reflect din madalas sa character mo sa trader yon. Minsan, alam mo naman yung rules. Bibigay na sa'yo. Look for a DC. For a violent breakout, multiply your take profit, stop loss by 3. But di mo ginagawa. Because it's easier to give in to your emotions sa habits mo na nagawa mo na for the longest time. Correct? Diba? Being disciplined means being consistent sa mga rules mo. Halimbawa, pag sinabi mo, okay, mag-quit na ako mag-smoke. Okay, nagkaroon ka ng decision to be disciplined. But, if from time to time, tumatakas ka mag-yosi pa isa-isa, do you think that's discipline? I doubt it. Diba? So you have to always do the hard thing, which is be disciplined with your rules, with your trade. Next, don't listen to other people, especially sa people na hindi rin marunong mag-trade. Diba? Simple lang naman yun, diba? Sa TV, huwag kayo makikinig. Huwag kayo manonood ng news. Dahil most ang pinapakita nila doon is pure noise. Okay? Wala kayong natututunan. If you're going to take your financial advice, relationship advice, or life advice sa media, I doubt it kung magsasucceed kayo. Diba? May maganda pang financial advice nakikita sa TV. Tuturo lang sa'yo doon, buy and hold. Diba? Hindi tinuturo sa'yo na buy sa baba, sell sa taas, buy uli sa baba, sell sa taas. Correct? Dito natututo kayo on your own para matuto kayo mag-trade, mag-isa. Diba? Next, never ever let your opinion get in the way of your rules. Diba? Minsan, halimbawa, medyo inaantok ka. Tapos sabi na, tagal naman bumalik dito sa DC. Tirahin ko na nga to. Diba? Inaantok na ako eh. Diba? Alas 3 na umaga eh. So, wag yung gagawin yun. Mag-pending order ka na lang. Tinuro ko na yung mag-pending order para mas convenient, di ba? Next, follow your trading rules religiously even if you lose and don't get depressed about it. Meron may mga estudyante na iiyak sa demo account. Demo pa lang yun. Kaya pag live, ano yun? Itatalong building. Diba? Part of the game lang na matalo. So, ang importante is maging consistent ka lang. Di ba may kasabihan na try until you die. So, paturo ka kay die. So, try until you succeed. Diba? And nag-guide naman namin kayo properly kung yung mga rules kailangan yung sundan. And if you're going to follow those rules, I guarantee you will make a lot of money. But if not, wala na kami magagawa doon. Okay?
So, yung DC BB Mastery. You have to focus on one course until successful. Hindi ka pwedeng pabago-bago. Like sa airplane. Kapag ang airplane, nagbago ng 1%, 1 degree, sorry. 1 degree. Magbabago na rin yung buong tatahakin niyang landas, correct? Same as then, whenever you're trading, do not ever defocus yourself. Always follow the rules until you succeed. Remember, that's just a piece of money. I always advocate character over skill. Marami kasi yung makikilala mga traders, once they made a lot of money, nag-iiba. Alam mo yung ganon? May makilala kayo ganon, di ba? Hindi kung dati, hindi namamansin. Ngayon, lalong hindi namamansin. Di ba? Tandaan nyo guys, yung pera is just a manufactured thing na ginawa ng mga banks para makontrol tayo. Ngayon, pinag-aaralan natin siya at kailangan natin siya para lang mabili mga kailangan natin. Hindi para magyabang, hindi para pakita sa mga kamag-anak mo na nagbago ka na. O hindi para pakita sa mga friends mo na, magaling ako mag-trade, kayo hindi. Okay? Hindi mo naman dadalhin yan eh. Correct? Anong pinakamalaga sa buhay? May in-interview dati ng mga millionaires, billionaires. Tinanong sila ng pinakamalaga sa buhay nila. Tatlo sinabi nila. Number 1, family. Pangalawa, yung parents. Pangatlo, mga anak. Wala din yung pera. Di ba? Pag ikaw ba, tinanong ka, di ba, ni San Pedro, di ba? Ano na mismo nung nasa lupa ka? Yung charts. Na-miss ko yung charts. Gusto ko mag-trade, di ba? Ganun ba yung sasagot mo? I doubt it, di ba? Pag natuwa siguro, na-miss ko yung anak ko, kapatid ko, friends ko, ganun eh. Di ba? Kaso lang kasi yung media, hina-hype up ang money, hina-hype up ang pera, hina-hype up na kailangan mo ng lifestyles of the rich and famous. Kailangan mo yun kung gusto mo. But your happiness doesn't depend on money. Nagigets nyo? Meron akong kaibigan last week. Kausap ko lang siya kasi meron siyang ginugol na ma-hit niya. Diba? Bata pa siya eh. Tapos na-hit niya yung gusto niyang car na bili niya. Noong mga times na hindi kami nakikita noon, nagtatrabaho siya para makuha niya yung sasakyan na yun. After niya nakuha, na-depress siya. Sabi ko kasi na-depress. Kamaya, di ko alam eh. Parang nawalan na ako ng purpose. Kala ko pag nakuha ko to, magiging masaya ako. Yung nakuha ko na, wala, ganun pa rin eh. Wala nang magbago sa akin. Sabi yan, ganun pa rin ako. Sabi, ba't mo kasi pinapaniwalaan na sasaya ka pag nakuha mo isang bagay? Sino nagsabi sa'yo? Sabi sa TV. E ba ganun sinasabi sa TV? Na kailangan makakuha ng isang something para sumaya. Kailangan makakuha ng love. Kailangan makakuha ng somebody para sumaya ka. Pero it doesn't work that way. Kailangan mo na maging masaya at para makuha mo yung gusto mo. Happiness is not something that you obtain or achieve. It's something that you are. Pinanganak ka na talagang happy. Kaso lang, sinabi sa'yo ng media, sinabi sa'yo ng environment, na kailangan ng mga to. Kailangan mo ng ganito. Kung wala kang ganito, hindi ka confident. Kung hindi ka nakatapos sa ganitong eskwelahan, dapat mababa self-esteem mo. Kung wala kang pera, loser ka. Nagigets yung mga sinasabi ko? Kaya yung mga tao, I've noticed them, they've been chasing dreams na hindi naman nila gusto. Kaya minsan matataka ka. May nabasa ako dati, isa sa mga billionaire sa UK, nagpakamatay in front of the train. Pero lahat ng kailangan niya mabili, nabibili niya. Bakit? Dahil napabayaan niya yung family niya. Na-depress siya. Nagigets niyo? That's why I always say na pag alam mo talaga kung paano nag-iisip yung mga banks, paano nag-iisip mga media, hindi ka mag-iisip katulad nila. Kung pinopropagate nila na magpakayaman ka, bilhin mo lahat ng gusto mo, you should never do that. You always focus on your family, your friends, yung mga loved ones mo. And yung money, yung pera, kailangan mo lang yan para makuha yung mga gusto mo eh. Hindi yung end result eh. Nagets nyo? So, sabi nga ni Robert Kiyosaki, money only magnifies who you are. May quote nga si Jim Rohn, sabi niya daw eh, kapag daw meron ka isang person na idiot, tapos binotivate mo siya,
at ginawa mo successful. Meron kang successful, motivated idiot. Correct? Pag meron isang person insecure, ginawa mo siya successful. Diba? Magkakaroon kayo ng isang taong insecure na successful. Nakikits nyo? Kapag meron isang tao, lacks confidence, binigyan mo ng pera, $1 million, ginawa mo successful. And meron ka tuloy ngayon na isang person na walang confidence is successful. Correct? Nakikits nyo? Money magnifies who you are. So which means na whatever they're gonna make in this market will magnify who you are. Kaya if sa tingin mo, nandun ka sa medyo kaliwa, kumanon ka, di ba? Itama mo properly yung character mo, yung attitude mo. Because hindi naman kasi sabi ko nga, it's not about really making money, it's about your character. It's about who you are. Di ba? So, bakit ko sinasabi na magkaroon ka ng mastery with the DC and the violent breakout? Just like si Bruce Lee, mayroon siyang paboritong quote. Ito nga, sabi niya, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. Ilang beses ka mag-trade in a day? Once? So, kung once a day ka nag-trade, ilang times ka mag-trade para maka 10,000? Siguro mga more than 2-3 years. Diba? If I'm not mistaken. In order para ma-master mo isang certain craft. Kapag ba ikaw, halimbawa, nag-aaral sa school, mamamaster mo ba 1 day? 1 week? I doubt it. But, if decidido ka, and tutuloy-tuloy mo yun, you will succeed. Yeah? So it's not about making money. It's about following the rules. Doctors, lawyers, professionals spend years studying their craft to land a 6-digit income job. So don't expect to be rich in 3 months. Nakikits nyo? Kung yung mga professionals, di ba, they study for 3, 5, or minsan 10 or more years just to land a 6-digit job. Meron akong friend na nag-MBA siya. Diba? Actually, nag-MBA siya ngayon sa Ateneo Law School sa Makati. And I'm making more money than him. Although, siya, nag-MBA, diba? Ako naman, nag-10,000 hours ako sa trading. Nakikits nyo? Nag-enjoy naman siya dun. Kung sa ginagawa niya nun. But, ibig ko sabihin, kung sila, they're spending money and time sa pag-aaral sa craft nila, why not tayo din? Diba? Kaya pagka masyado ma-excite, diba? Alam ko exciting currency trading, but you have to face reality na it would take some time para ma-develop mo yung muscles mo. Diba? Ma-develop mo yung skills mo. Kasi ngayon para kang bata na natututo ka palang gumapang. So don't expect na next week tumatakbo ka na o tumatalon. Diba yung bata pa may nakita ka na after 3 days tumatalon. Siguro kikilabutan ka no? Diyos ko po. Anak ni Jadis. Di ba? So pag halimbawa may nakita rin siguro ko sa inyo, di ba? After 3 days, bigla may 1 million, di ba? Mapapaganon ako. Siguro binenta mo ano. Di ba? So it will take some time, guys, ha? So huwag kayo masyadong ma-excite. Let's be realistic. Di ba? So it's not being the best. Kasi madalas, ego-based lang yun eh. It's about consistency, discipline, patience. In Tagalog, matira. Okay. Matira mayaman, hindi yung matira magaling. Mayaman. So, madalas, ang yayaman lang talaga, yung may consistency, may discipline, saka patience. Okay? So, forced flowers have no fragrance. Forced fruit will lose its taste. Kaya huwag natin minamadali. Diba? Alam mo yung mangga na kinalburo? Tapos kakain ng sagwa, diba? Ay, pero meron ako na try na fruit. Merong tinatawag na magic fruit eh. Kaso lang ayaw ilabas dahil kontrolado ng cartel ng mga sugar cane. Yung magic fruit, pag kinain mo siya, lahat ng kakainin mo, lasang matamis na. Diba? Sa mga bari-bari yun eh. Mga nabibili mo, alam, sa pusang piso. Subukan niyo yun pag nakapunta kayo sa mga liblib. Next. So the market will teach you whatever lesson you need to learn every time you take a trade.
Halimbawa, nagte-trade ka. Diba? Tapos, natalo ka. Diba? A-analyze mo yung sarili mo. Ba't ako natalo? Sinunod ko naman yung rules. Ay, nakalimutan ko pala maglagay ng stop loss. So, i-mental note mo na yun o sulat mo sa journal mo na, okay, nakalimutan ko maglagay stop loss. Diba? So, natuto ka na mali stop loss mo. Or let's say, nagte-trade ka, nagtaka ka, nag-reverse yung market, bigla, pula na yung ano mo, trade mo doon sa baba. Ba't pumupula na to? Nagma-margin call. Diba? Ibig sabihin nun, masyado nakatodo yung lot size. Dapat ang lot size mo gawin mo lang minimum. Nasa 1 lang ng gagi, lalo na pag beginner ka. Okay? So, susulat mo sa journal mo yun. Kaya ako natalo kasi nilagay ko sa 8 yung volume. Mula ngayon, 1 na lang. Okay. So next, each trade is a reflection of the trader. Every time you trade, ayun yung reflection mo. So which means, bago ka dapat mag-trade, mag-makeup ka muna. Ganun ba yun? Hindi. Ibig sabihin, bago ka mag-trade, make sure na titignan mo ano ba yung mga rules ko. Okay. DC, check. Violent breakout, check. Pending order, check. Diba? 1:3, check. Okay, take the trade. Ganun lang. Next, the market doesn't care what you think. It will do what it wants to do regardless if you're right or wrong. So check your ego out the door. So minsan, may hit talaga yung stop loss mo. Eh nakakainis, natatalo, di ba? Yes. So ngayon, hindi na kayo maiinis. Natutuwa kayo dapat. Uy, natalo ako. Yes. Tama ba yun? So ganun kayo, no? Pag natatalo ka, dapat huwag ka lang pa-apekto. Kaya mo lang yun. Di ba? Kung hindi siya nag-text, okay lang. Huwag ka pa-apekto. Ganun talaga. Pinag-react dito. Oh. Diba? Oo nga, tama yun, sir. Diba? So, ganun dapat. Pag nag-trade kayo kasi, may mga, in-explain ko kanina, may nagtanong, Sir, lagay ako dun ba't natalo? Kasi nga, yung mga market makers, alam din nila kung saan tayo naglalagay ng order. So, pag maraming orders doon, hinihit nila yung mga stop loss para kumita sila. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, alam nila yung motion? Okay, motion means you don't think about winning or losing. You think about following the rules. Perfect example. Napanood niya ng Karate Kid? Yung unang-una, si Mr. Miyagi pa, hindi si Jackie Chan. Bakit ko kay Jackie Chan Karate Kid, tas Kung Fu, no? Kung nasa China, tinuturo Kung Fu. Doon sa unang Karate Kid, kung naalala niyo, sino yung bida? Si Ralph. Sino yung mentor niya? Si Samurai X. Si Naruto. Hindi. Mentor niya si Mr. Miyagi. Naalala niyo yung exercises na binigay sa kanya? Ano yung una? Wax on, wax off. Pangalawa? Wax in, wax out naman. So, di ba? Meron wax in, wax out. Tapos merong sand the floor. Merong paint the fence. Saka? Ha? Oh, paint the house. Diba yung pag ganun? Okay. Kung naalala niyo yun, let me take you back yung movie na yun. Habang pinapanood nyo. Di ba naawa ka rin kay Ralph? Di ba? Ginagawa siya slave, di ba? Taga-igib, taga-punas, taga-paint. Until dumating yung point na napuno na siya. Di ba? Di mga tinuturo ang karate. Wala ka lang katulong eh. Ginagawa mo akong alila. And then, nagulat na lang si Ralph nung bigla siyang sinapak-sapak ng teacher niya, nasalag niya. Hindi niya pala alam, may tinuturo sa kanya noon na waxing, wax off is ayun na yung training niya. Kaso lang nga, masyado siya emotional, diba? Masyado siyang naiinis, hindi na control emotion niya, kaya niya, hindi siya tinuturuan. Ngayon, tinuturo ko sa inyo ngayon yung motion. Diba? Which means, dapat may control ka 100% sa emotions mo. Pag hindi mo kinontrol yan, yung emotions ang magkukontrol sa'yo. And alam niyo na nangyayari pag yung emotions ang magkukontrol sa'yo. You lose friends, you lose relationships, you lose a family member, or you lose your connections. Sa
Sa trading din na lalo. Kapag hindi mo nakakontrol emotions mo, mas malaki ang chance na matatalo ka. Alam nyo ba, 100% ng mga traders na paguhan sa first 3 months nila, they disappear. Alam nyo ba yan? Kaya ang sinasabi ko sa inyo matira mayaman. Kasi nga, hindi lahat, ganun ka desidido, hindi ganun, kumbaga, yung iba, hindi nila siniseryoso, or yung iba, na-burn out, or ayaw na matalo. Diba? So, you have to remember, yung tinatawag natin motion. You don't think about winning or losing, you think about following the rules all the time. Kasi, kapag nag-trade ka tapos naging highly emotional ka, either too excited or either too attached or afraid, mahirapan ka mag-click ng trade. Meron akong trader dati, nakikita niya na, DC, nag-approach siya, magbabay ako. Dahil, nung mga parang 3 or 4 times na trades na natalo siya, akala niya tuloy, matatalo siya uli. Nag-emotional. Okay? Walang pag nagkaiba sa relationship. Dahil iba, niloko lang 3 times, akala nila yung comfort. Luloko yun, ayoko na. Hindi ko na i-trade to. Parang ganun. Nagigets nyo? Pero din madalas pag-trading. That's why, you must always control your emotions. Although kahit nasabihin ko sa inyo, iba hindi pa rin na makontrol. Kasi, madaling sabihin yung in theory, di ba? Okay, control your emotions. Parang halimbawa yung kasibayan natin, love thy neighbor as you love thyself. Nagigets nyo? Madali siya sabihin, madali siya pakinggan, pero mahirap. Okay. Love thy neighbor, lahat ng neighbor yun. Pati neighbor mo nakakainis. Neighbor mong niloko ka. Neighbor mong tinakuha ka ng pera. Yung neighbor mong hindi mo mapatawad. Lahat ng neighbor mong ayaw mo, dapat pati yung minamahal mo. Nasa Bible yun. Pero yung mga tao hindi nila naiintindihan. No? Alam na nila in theory, but not in practice. Para yung mga iba, di ba, ang galing mag-comment sa basketball game. Nagba-basketball ba? Hindi. Mahilig lang mag-comment. Parang gano'n, di ba? So, make sure na whenever you're trading, relax ka lang lagi. Di ba? You think about following the rules all the time. Wax in, wax off. Ano siya? Are you guys learning? Yes! Okay. Saan na ba ako? Tips. Tapos na pala. Trade only with one currency pair. USD. Next. Before trading... Wala. Okay. Before trading H1, plot all the DC zones. So before mag-trade ka, lahat na makita mong possible na DC zones na pwede mo i-trade for that day, lagyan mo. Katulad ginawa natin kanina. Okay? Next, be in front of the charts by 3 p.m. Ganito yun guys, kasi madalas sa umaga, wala masyadong movement sa markets. So make sure sa umaga, i-plot mo na yung mga DC zones mo. And pagdating ng 3 p.m., may makikita kang reaction mo sa sa market, doon ka mag-trade. Clear? Para hindi ka masyado nakatutok sa kasi baka iba, di ba? Alas 6 pa lang ng umaga, nandun na. Diba? Total, sabi niya, bakasyon naman, dito na lang ako mamaya. Diba? Hindi ka na naliligo. Diba? Nakakangamoy ka na. Hindi ka na rin kumakain. Yung girlfriend mo, tinetext ka, hindi mo nireplyan. Diba? Dahil hindi. Ito yung pangarap ko eh. Ito na yung payaman. Diba? So next, close all trades by Friday. Okay? Huwag niya hayaan na meron pa yung trades na, na open during the weekends. Kasi minsan yung mga banks nga pinapagalaw nila yung market, di ba, pag Saturday, Sundays. Pwede kang matalo na hindi mo alam. Diba? Next, practice prudent money management. Have at least 2,000 pip buffer. So, ano ba yung sinasabi kong have 2,000 pip buffer? Simple lang. Let's say meron kang $2,000 account mo and you're trading in H1 time frame. Make sure yung pip value mo is nasa $1 per pip. Okay? Kung seset mo yung volume, I think nasa 0.10. 0.10 yan para magkaroon ka ng 2,000 pip buffer. If hindi ka sure kung paano ba yun, halimbawa, meron kang $500 account or $300 account, 400, di ba? I-ask mo yung broker mo na, Sir, gusto ko magkaroon ng
Tagalogin nyo ha. Sir, gusto ko ng 2,000 pip buffer. Translate mo na lang yan gamit yung Bing. Ha? Say what? Ganun sila. No? Sabi mo, tanongin na lang sa broker paano maayos yun para magkaroon at least 2,000 pip buffer. Okay? Kasi, pag halimbawa, tinrade mo na masyadong malaking buffer mo or masyadong malaking volume, mauubos ka agad yung account mo. So, make sure meron kang 2,000 pip buffer lagi. Okay? And para mas sigurado ka, tanongin mo yung broker. Yung broker may chat, di ba? Yan. So, pwede mo sila tanongin doon para mas clear. Kasi yung pagkaka-divide nun, depende naman, nag-open ka $700. So, parang 2,000 pips nun, di ba? So, pwede mo muna. So, yung volume, tanongin mo sa broker, broker, if I want to have a 2,000 pip buffer and I have a, let's say, a $600 account, what is the volume settings for my account? So, bibigyan ka nila ng magandang advice. Okay? Okay, group assignments. Group leaders. Group leaders lang ha. Schedule a date with the coaches. Okay? Yung group leaders, hindi kasama yung members. Yung group leaders, siyang magkakaroon ng accountability sa mga kagrupo niya. Kapag kayo walang natutunan sa group leader nyo, lumipat kayo ng grupo. Pero lang yun, dapat makigrupo ka sa matatalino, di ba? Pag nakigrupo ka sa school bukol, nako, nakakabukol ka din. So, group leaders. Ha? Tandaan nyo, schedule a date with the coach. Next, register the forum and read. Study all the lessons. Okay? Na-type nyo na kanina yung sa forum. Sulat nyo na. Ano yung forum natin? Okay, what part of this.com and register there. Yung username mo, lagyan mo ng 0413_1 de la Cruz. Tapos yung name mo sa dulo. Ang haba eh, no? Magulat kami, no? Pag tinignan namin, daming Mandela Cruz dito. Okay, joke lang po yun. Okay, register kayo doon. Nandun yung mga lessons you could review. Diba? And may Facebook. Kasi ang ayaw ko sa Facebook, nababaon, di ba? Yung minsan di mo na alam, mababagal internet mo, di ba? Naka-dial up ka pa. Di ba? Yung naglo-load ka, 2 araw na, hindi pa naglo-load. So anyway, meet and practice with your group, plotting DC zones. And backtest. Ibig sabihin ng backtest, alam yung ginawa ko kanina? Yung nag-ano kayo, nagpupuro-puro, okay, eto, DC siya. Tingnan nga natin kung matritrigger yung entry natin, yung pending. Nagigets nyo? So, ganon. Tapos, next meeting, isasabit nyo sa amin. Okay? Dito, sabi natin na mock trade or backtest and compute how many pips you make for 3 months and tally them. Okay? Itally mo siya. Let's say na sa 3 months, meron ka ng mga 30 trades, tapos natalo ka ng mga 5 beses at nanalo ka ng 25 times. Nagigets nyo? Tapos, itali nyo siya. Ibig sabihin, yung gross na pips nyo minus yung losing pips ay yung net. Correct? Kasi ito natin patuloy ako. Di ba may kakilala si Cebu, no? Text siya sabihan doon ako. May nag-comment nga doon sa sa group doon sa Cebu. Sa Unstoppable, sabi doon, grabe, dadaling ko lahat ng friends ko. Diba? Dad. Kasi ang gwapo ng speaker. Nagtitingin kami ni Jan, sabi ko, sino sa atin yun? Sabi ko, ikaw yun, Sir Jan, kasi makintab yung personality mo eh. Ikaw yun, gwapo, hindi mo. Okay? So, next, use $2,000 capital set at $1 per pip. So, pag nag-mock trade kayo, ibig sabihin, di ba, pag nag-simulate kayo, yung starting capital nyo is $2,000. Ayan, nalala kita. Okay. Kasi nakapila ako nung one time sa Fruit Magic. Tapos may kasabi, Sir Yuri? Dahan-dahan. Hindi ako yun. So, use $2,000 as capital.
Okay? So, halimbawa, nag-start kayo $2,000 capital, isusulat nyo. Diba? Okay. Day 1, $2,000 sa trip. Nag-simulate kami, H1. Nanalo kami, 60 pips. Sulat nyo, $60 o 60 pips. Nagigets nyo? Madali lang naman. Next, use H1 time frame. Okay, malinaw ha? H1 time frame and submit next week. Next, do not come to the next class. Joke lang, may katuloy. If you fail to do the assignments, no excuses. Meron tayong 2 weeks guys, di ba? Para tayo nasa college, just nag-meet tayo every 2 weeks. Pag wala ka pang assignment, di ba? Anong ginawa for 2 weeks, di ba? Tumambay ka sa dorm, nag-inuman kayo ng mga friends nyo. 2 weeks. Di ba? So, make sure na you do the assignments. Madali lang naman, di ba? Probably, iba dyan ko na gumawa ng assignment, di ba? Sabi mo lang, sumali ako. Busy kasi ako, trabaho ko eh. Huwag naman ganun eh, paano ka matututo? Di ba? Group leaders, make sure yung pag nag-ano kayo group work, di ba? Huwag naman 2, 3. Di ba? Make sure happy family, kompleto. Di ba? And yung mga ano naman, group members, huwag naman kayo pasaway. Pag nagtawag yung group leaders ng meeting nyo, ng meetups, make sure nandun kayo, di ba? Siyempre may mga kanya-kanya rin kayong ginagawa. Siyempre mag-uusap kayo kung ano yung magandang date, ano magandang araw, ano magandang time. Okay? So, teamwork makes the dream work. Naniniwala ba kayo doon? Teamwork makes the dream work. Kasi alam nyo ba yung subukan nyo subukan nyo pumalakpak. Palakpak nga kayo. Teka lang. Palakpak kayo na isang finger lang. Sige, sabay-sabay tayo. May narinig kayo? Wala, 2. Tumalakas, di ba? 3. 4. 5. Ilan kayo sa group? Oo, 15 ko lang pa. Nakikets nyo naman yung sinasabi ko, di ba? Pag mas marami nagtutulong-tulong, mas maraming na-accomplish, mas mabilis. Correct? Okay. Sugat pang naman. Ay, tapos na. Okay. So, dahil tapos na, so, guys, I hope meron kayo natutunan tonight. Diba? And, sige, palakpakan. Uy, natin na. Yung mga ba, uwi pa sa malalayang lugar. Pasensya na kung medyo tayo late. Pero, yung future naman, pag ito naayos nyo, grabe. Diba? Yes, may question yata. May question? So, anyway, kung may question tayo, approach na yung, ito yung mga coaches natin, no? Oh, guys, sabihin sa mga coaches, I love you, coaches. Yan, diba? Yan. Mag-schedule kayo, yung mga group leaders lang, ha? Pag isasama members nyo, hindi kayo magkakasya sa coffee shop. Okay? So, make sure na schedule a date with a date coach. Date coach. Body's date coach. Diba? Body's date. So, schedule a date sa mga coaches, diba? Mga volunteers po yan, make sure na gawin niyo po silang best friend. Bigyan niyo sila ng cake. Bigyan niyo po sila ng mga single na friends niyo. So, guys, good night and God bless. Thank you very much.